Yes, memory ticks. Kay Merkulis kita. Atong memory ticks this week. Psalm 78:38. But he, being full of compassion, forgave their iniquity and did not destroy them. Yes, many a time torn his anger away and did not stir up all his wrath. Psalm 78:38 in KJV. So mao kana ang ato memory text this week, no, nga ato nga pamalandungan o ato pa na siyang pamalandungan sa ang hibilin nga mga adlaw. So welcome kita sa ato ang pagpamalandong sa ato ang Bible study on a lesson study on the words marathon lesson karon communion with God Amir Gospel Sahib Theology edition with 7 parts. Atong textual audio video salid na itong presentation. So introduction start kita, i-pull down yung mga status bar. Makita ato ang pizza Wednesday, January 29. Ato tanaw na tong calendar kay holiday kita karon, no? January 29 Lunar New Year. Happy Lunar New Year's Day mga higalag, mga kaigsuunan. Kung hepatsoy sa ato ang mga Chinese, no, New Year. So tanaw na kita sa ato ang panahon sa ato ang Lunar New Year karon. Sa atong temperature, 29 naman eh. Bugnaw, no, 29 degrees Celsius. Ang Luis 23. Kaulapan, cloudy. Ato ang kalaw sa adlaw, ato ang dawn sa kadlawon 5:37, ato ang sunrise 5:39, nag-estira siya, no. Ato ang sunset, maraming estira ng sunset 5:43, ang das giga sutoy-sutoy, oh. 5:05 na ang das. So alarm clock. Ah, 5:05 man ka steam ray sila tanan. Ato ang alarm clock, no, sa ato ang das sa kagabion. Atong wind situation, hinay gihapong hangin 6 km per hour, dus 3 size, uy, size sa alas 10, no. Ya sunod-sunod dahin siya size. Taman sa alas 5, istrito liya hang size, no. Taman sa alas 5 sa hapon. O niya sa alas 7 na pod, pasaka na pod 5 hantod sa alas 3 sa kadlawon mo 3 5 abot kay bali alas 85, no.
ang hangin. So man na ito ang galaw sa itong hangin. So tide forecast kita sa atong high tide o low tide nga tide forecast, no? Para sa ato ang Chinese New Year, ang low tide, high tide, low tide, high tide, AM, PM, 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 tulo ka PM, no? So low tide siya sa 6 o 7 AM. So gayon na sa buntag, no? O niya, high tide siya sa alas 12 sa udto, 6:33 PM, 0.7 meters to 0.3. Low tide siya 4.21 PM, 0.45 meters o ihang feet 1.48 feet. High tide siya sa kaudtohon 11 o 7, no? Sa alas 11 1.78 meters. Uy, habog udto ba ya? 5.84 feet. Ma-surprise ang mga kuan ba, mga ligo nga mabaw pamanto pagkabuntag pagka anapon lawom na kay ni saka og 5.84 feet ang tubig. So ato sa ikuan ba Gemini, ato ang Lunar New Year unsa iyang maisgutan sa Lunar New Year. Ato lang para yun ato ang hourly forecast, no? Kaya di man ta sa panahon man kita nga update karon. Mubo raman niyang gisir. Lunar New Year 2025 falls on Wednesday, January 29, is also known as Year of the Snake. Bantayan niyo mo kay la snake ra ba? Sa corruption, no? Kay traitor mga snake, no? So karon pakibali magsugod ang Year of the Snake sa ato ang Lunar New Year. Ambot ang mga insect mangguyog hatagan no sa atong Year of the dili kibali magsugod sa ato ang normal New Year katong international nga New Year kun dili gid sa ilahag yung Chinese New Year ng Year of the Snake, no? O din na replace kita nga sa Year of the Snake, no? Sumo ng delikado ato ang kanang kalibutan karon, no? Daghay kriminal, daghay krimen, no? Kay Year of the Snake ra ba bantayan na, no?
So diri sa kita sa ato ang early forecast, no, ang high nato bugnaw kay 29 degrees Celsius. Ang lowest nato 23, cloudy atong kaulapan. O ato ang early nga forecast karon 25 degrees Celsius sa alas 8, 27 degrees Celsius sa alas 9, 28 degrees Celsius sa alas 10, 28 degrees Celsius. So bugnaw gid kay 28 pa gani alas 10. Alas 11, 29 degrees Celsius. Oy, 29 naman ta na to sa alas 11 ni balik mong kabugnaw diri pag abot sa kuan sakto ba ni? Pag abot sa alas 12, alauna og alas 2 ni balik kabugnaw 28 degrees Celsius. O nya sa alas 2 na anay precipitation nga ulan-ulan 50%. Tapos sa alas 3, sa alas 4, alas 5, same temperature. May samot kabugnaw. Pabugnaw siya. Pabugnaw na siya. 27 degrees Celsius diha, no? Sa alas 3, sa alas 4, alas 5. May precipitation nga 60% sa alas 3 ug 50% sa alas 4. Sa alas 6, alas 7, 26 degrees Celsius. Alas 8, alas 9, alas 10. Padulong sa alas 11, 25 degrees Celsius ug ato ang alas 12 sa pag-tak-off sa ato ang Chinese New Year, no? Ang 24 degrees Celsius, no? So mao na ato ang bantay panahon sa ato ang mga panahon nga uban di na manghatag, no? Ato naman gitong gibasahan og pas nga storm pero tulog lang gihapon ni ato ang no, tulog gihapon atong hurricane updates. Pagitaon nato itong bago nga pas nga storm para mabasa nato, no? Kaya ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi maka-abanti. Hindi maka-abanti. Oh, ang ato ang pas nga storm, si Pabuk, no? Sa December, dito sa Pabuk, no? Onya si Manye, sa November si Manye. Sunod na ni sila, di ba? Si Osagi sa November gihapon. Si Toraji November gihapon. Yansing mabani si Kristen November gihapon. So mo na ato ang pastorm, no? Si Pabok ang sa December. So ato na siyang gibasa para makasibog, no? So, ang ato ang pag-asa, wala na kita share line. Sila raman sigurong mag-share line. O, nihatag nag-share line. O, wala kita. Kaya na share line sa atong pag-asa. Wala nila giugom, gihatag na nila. Oh, magbantay, no, kay nay ulan-ulan. Dito ramang gihapon ni sa iyang suking ulanan. Suking ulanan. Hello. Oh, ato ang share line, no? Today, moderate lang hinoon, 50 to 100 millimeters, no? Ugma, moderate lang gihapon, no? O yung favorite nga ulanan,
ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, and Dinagat Island. Hala, naapil mang Dinagat Island. At so, ang suking dapit, no? O silingang dapit, ang Dinagat Island sa moderate to heavy, no? Nga millimeter rain. Ugma, ang favorite niya, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, and Sorsogon. Moderate ang iyahang ulan-ulan gihapon, no? Sumaw ka na ang ato ang share line nga makatagamtam og ulan-ulan ang mga nabanggit nga mga lugar. So, silip na kita sa ato ang Israel. Kay ni tugbong kuno tos kabayan bisking sa weather, no? Sa silip kita, may update. Station 6 sa Via Dolorosa, gikodakan ni kabayan, no? Amhay po hindi siyang station kay na ay picture nga kadto kan Jesus Christ. Church of Saint John the Baptist, nakodakan po niya ang church ni Saint John the Baptist. Dila kay bungga, oh. Sana Biyat Sayed, House of Olives. Amo tay Biyat Sayed, House of Olives. Laka na lagi water. Nailog, oh. Nailog sa kanang House of Olives. Katong picture niya nga almonds. Japa Gate, na-make sure na po siya sa Japa Gate, no? Ang gate niya kay murag helmet, murag porma sa helmet. Ang ihang gate nga porma. So select na kita sa itong channel. Murag wala man to'y inverse, no? Ang nightly series ni Pastor Ephraim Salarda, ang Unlimited Faith expired kapadayang gabi, no? Ano ang ito inverse, oh? Renewing the mind. Daghan na ba ito sila gahapon, no? Ang gahapon, eh. Kapasal dahon. Gahapon. Isa ka oras, oh. Kapin. Taas sila, lingaw sila, no? So, kaya itong silip sa ato ang Hope Channel. Sa atong kadalanan. Basing ugma mahatag kitag update sa ato ang kadalanan, no? Kay moro man gitong atong update karon sa kadalanan ang Montilla Boulevard, no? Abot hapang uban, no? Ato ang kuan karon nagkutkot mo sila sa kanal, nagikutkutan nila ng uban nga magpabilin nga open ang kanal, ilaha pong gikutkutan, no? Ang kanal.
So kaya atong update po no sa mga kanal. Welcome na kita sa ato ang paghanay sa atong lesson 1 this year 2025. Ana kita sa atong lesson 5 this quarter, first quarter no. O niya ato ang series this week, the wrath of the divine love. God does not afflict willingly. So winsin na ito nga pagtuon, marathon lesson karon, LOD no, lesson over day by day. O niya ang atong article nga title, Bible Reading Marathon Journey. Sumana siya ang ato ang vlog no nga Spirit Star 2022.blogspot.com. Gititulan nga Bible Reading Marathon Journey. So ato nahibaw-an ang kasuko sa itong mahiligaynon sa Ilonggo nga version. Ang kasuko nila ay akig no. Ambot nga inali lang version no. Akig. So kung naka mo sa itong website na itong studies episode no. Ang Tuesday, uy, manggihapon na na lesson 5. Ang Tuesday na to no, nga MP3 lesson 5 na siya no. Ato na lang adjuston para mausab siya hantod ugma, mausab na siya no nga lesson 5 na kita. Sa atas ani siyang Osbone di update na to o na-update na nato nga ang nakapaskil MP3 Tuesday lesson lesson 5 na siya o niya first quarter i-replace na siya no. Kaya dito sa to ang this read na to ma-replace agdali no. O lesson 5 na ay detail. So welcome kita, magtuon kita tulo ka Sabbath school og tulo ka devotional og ang mga adlibs no. So na ay linking na to dire kung naka mo Spotify no nga account. I-click na nyo itong Spotify account natin og mo adto ka na sa Spotify, subscribe, like and share no sa atong account. Una po YouTube act natin. Kung yun na i-click mo lago na sa ato ang YouTube no, subscribe, like and share sa ato ang YouTube nga account no. Ngayon para sa ato ang les. Og welcome kita sa atong pagpamalandong sa paghanay sa January 29 Wednesday no. Ang Lunar New Year. So first part kita so ato ang first part atong stewardship nga devotional maghap-emphasize kita mo ra ba kay ning ihap-emphasize nato. Gititulan showing appreciation no. Maghap-emphasize, hap basa no. O nya diri sa atong devotional mo taas-taas na siya no. Chapter 20 na kita. Bago na kita nga chapter no. O nya taas-taas na kini kay atong verse pages diri 97 naman ta na 197.1. O niya ang 197.1
0.1 kay isa ra pud sa kabuok. Dini largo sa 198. Unya ang sulod sa 198 kay 5. Naunom na ni siya ka paragraph karon atong basahon sa atong Desire of Ages, no? Sa chapter 20 nga is signs and wonders. So dito na nakatunan ng giayon ni Jesus, no? Ang naisakit nga hilanat nga bata. Naisigutan na sa atong lesson. Balik na, di ba naisigutan naman as lesson? Karon lesson na po tayo. Marumang gihapon na siya. Ay kay kuan kita sa Desire of Ages to, no? Itong isikutan karon. Atong third part, devotional for all nato, basing malimot ha. Lest we forget, January 29, the scattering. Time part 4 na siya, no? Ang scattering nato. Suma na ato ang mga devotional per second ug third nato nga part. O atong mga Sabbath school, ang 4th, 5th, ug 6th nato nga part. So, ato ang 4th part ang in-birth. Sabbath school sa ato ang mga senior youth, yang adults nga mga professional. Atong first quarter, renewing the mind. O ang ato ang series this week, overcoming the stronghold. So ato pagatunan karon, Wednesday, January 29, the Spirit rules. Invite kini na sa naipasipot nga mga mental health nga mga lecture, no? So mo nato siyang favorite, no? Ang patalinghog ka mo, no? So ato ang fifth Sabbath school sa atong mga junior youth nga murag mahamtong. Atong first quarter and the please. Lesson 5 na to, following the understar. Oh, New Year kita, ang gray sa ato ang Cornerstone Connection, nagpasko. Pasko pa sila. Following the understar or sa IPF pa ni. Katong mga mago, no, mga magi. Sa ato pagkatunan sa Wednesday, John 5:39, balik mo dyan. Ezekiel 34:11-14. O ato ang 6 parts, ato ang Sabbath school sa atong mahamtong. Uy, Merkulis kita karon. Basta nagyapon tayo takna sa pagtuon, no? Kay katong miagi takna sa pagtuon si Pastor Elvin Salarda isa. Karon na nato isa ra bagihapon, no? Sa atong first quarter nga title, Theme, the God of Love and Justice, Lesson 5 na ito nga series, The Wrath of the Divine Love. Sumo na siya, no, nga nakagits naman taniyana kay tubagan gid na sa author mismo sa ani ang lesson, it is written, no, nga mato ang wrath of the divine love. So ato pagatunan karon sa Wednesday, January 29, God does not afflict willingly. Oh, kuya po na, no? Di ko na siya ma-afflict willingly. Di man siya afflict anymore. Willingly man lagi, no? Na, sa man niyang afflict diri aon, sa man niyang afflict diri on, no? Pagsakit. Afflict pagsakit. Ang willingly kinabubuton. Does not afflict sa pagsakit sa iyang kinabuton.
So mo na kana atong hanay atong ang pagatun ano. O kini atong paghanay pagtuon gihatod kanato sa atong manubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit o giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain atong small group sa youth. Ang Power of 70, ang TMI, Total Members Involvement, Personal Ministry, Gospel Tiliwang Lam, Legatus Missionary and Preachers. Ato pasalamatan gaham nga Diyos nga nihatag sa kahigayonan nga padayon kitang kamalandong sayang bulanon nga mga pulong, yang pulong may gahom, yang pulong atong kalan on bread of life living waters og ang ato ang source of life, no? So ato sad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsuonan, kasi sila atong mga contributors, atong mga collaborators, no? Sila atong tig-like at tig-hag, tig-tag, minsan tig-share mga kapiyan sa video link, masib sa video, makalabis ng video, masabay-bay sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, o ang radio online, sa atong podcast, o atong Spotify, o ang ato ang downloadable link ng MP3 files, sa atong website nga spiritstar2024.blogspot.com. Sa lago kita din sa process sa ato ang lifetime nato unya, no? 10 a.m. to 12 over high noon. Subscribe po, like, and share sa ato ang account, no? Bible Reading Marathon Journey 2022. Make start, make story, make play para maka-history, no? O ato ang live time, balikon gihapon nato, alas 10 sa Kamuntagon, taman sa alas 12 sa Lapas, no? Sa atong alas 12 kung makalapas kita. O kumanian na makapaminaw kita sa ato ang Doctrinaire, Bible Study on the Air, mga uban pa nga listener ato ang mapaminawan, no? Kung napakita tayo paminawan or kang Pastor Ephraim katong unlimited faith, no? Ngayahang giskutan ato ang offline nga prime time nightly reviews, no? Nakita review sa hapon, na review sa ato ang alas city sa kagabi o na po kita review, no? Offline na siya o niya depende sa mahimo kung na isa ka oras sa oras ang pagitan, kung na duha ka oras ang pagitan, no? Ihang duration. So, human ni ana sa ato ang YouTube channel, ato ang YouTube Music na pod para sa ato ang week review, no? Kay hapit na kita mag week review. Bernes ato ang week review, no? So, subscribe pa, like, and share sa atong account, sa ato ang Spotify. Kay pwede ra po diha mag week review, no? Kato gid ang application. Atong account sa atong Spotify, ang Spiritual Castle Podcast Channel. Og sa ato ang YouTube Music igad ang atong RSS, ang https://is/d40.m/is/d42a4/podcast/RSS. Yan na naman atong account, no, sa ato ang YouTube Music. Og ang atong downloadable link nga MP3 files na sa atong website, no? Sama na atong process, magsugod na kita para sa to ang pagpamalandong, no? Ampo na kita. Magapasag ka mo, no? Amahan na mo nga naa sa langit, pagablaan, no? Tangi mangalan panhay mong kikarian, pagabuhaton tayo pabuton din kisiyuta may sa langit. Haray mi karon sa pagkaon mo tagadlaw sa lawas ng utang sa kami nakasaylaman sa utang kanamo. Ay kumintog yan sa no like and lawas sa kami sa datan kay mo ang giharian ug ang kahimaya hangtod sa kanturan. Amen. Yes. Welcome kita sa tong first word. Este worship kita nga devotional reading, no? Maghapon pasayos kita basa unya, no, ato ang pagabasahon unya taud-taud, no?
So ato anang basahon no ang stewardship ng devotional, have emphasize kita showing appreciation og ang kritik sa Mark 14:3 and being in Bethany at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on his head. So ato basahon ang lihang paragraph unya ugma na dayon padayon nun. The woman in this verse anointed Jesus with very costly oil, spikenard katong nardo ba, no? Apparently the value of the oil made disciple to disapprove of the woman's act. It seems they would not have had challenge in the oil had been of less value. Ato na basahon ng quote diri no para mechanics na kita. Our level of appreciation influence the quality of our giving. Ay dito ugma dito katapusan. So mulargo kita sa ato second part. Ang youth devotional nato atong desire pages nato chapter 20, except ye see signs and wonders. Og unom kini ka paragraph no kay ang 5 ang 198 plus ang 197 no. So atong basahon. On reaching Cana, he found a throng surrounding Jesus. With an anxious heart, he praised through to the Savior present. His faith faltered when he saw only a plainly dressed man. Dusty and warm with trouble, doubted that this person could do that he had come to ask of him. Yet he secured an interview with Jesus. Told his errand and besought the Savior to accompany him to his home. But already his sorrow was known to Jesus before the officer had left his home. The Savior had beheld his affliction. But he knew also that the Father had, and his own mind made condition concerning his going, he would not receive him as a Messiah. While the officer waited in an agony to suspend, Jesus said, except ye see signs and wonders, you will not believe. So man ayang gitubag ato ang officer no. Notwithstanding all the evidence that Jesus was the Christ,
The petitioner had determined to make us believe in his conditional on the granting on his own request. The Savior trusted this questioning unbelief with the simple faith of the Samaritan, works no miracle for sign. His word and ever-present evidence of his divinity had convincing power that reached their heart. Christ was pained that his own people to whom the sacred oracle had been committed should fail to hear the voice of God speaking to them and his Son. Yet the noble man had a degree of faith, for he had come to ask what seems to him the most precious of a blessing. He had greater gift to bestow. He desired not only to heal the child, but to make the officer and his household share the blessing of salvation, and to kindle a light in Capernaum, which was so soon to be fed to his own labor. But the noble man realized his need before would desire the grace of God. The courtier represented many of his nation. They were interested in Jesus for selfish motives. They hoped to receive some special benefits through his power, and they staked their faith on the granting of his temporal favor. But they were ignorant as to their spiritual disease, and saw not the need of divine grace. Like a flash of light, the Savior words, the noble man laid his heart. He saw this motive in speaking Jesus' word selfish. A vacillating faith appeared to him in its true character. In deep distress, she realized that his doubt might cost the life of his son. They knew that was the brains of one who could read thoughts and warm all things were possible. In agony of supplication, she cried, "Sir, come down, ere my child." My child died. As faith took hold upon Christ, the Jacob when wrestled with angel, he cried, "I will not let thee go, except thou bless me." Ay, bali mo okay ba ito? Yung basa sa Genesis 32:26. Like Jacob, he prevailed. The Savior cannot withdraw from the soul that cling to him, pleading as great need. "Go thy way," he said, "thy son liveth." And the noble man left the Savior present with a peace and joy he had never known before. Not only did he believe that his son would be restored, but with a strong evidence that he trusts in Christ
as a Redeemer. Sumana ato ang devotional sa atong desire videos. Mulago kita sa atong second part. Let's we forget LWF, no? January 29, the scattering time part 4. Understanding doesn't come easily, especially when our confusion shake the very foundation of our life need at most. When it is most impossible for those of us who live more than 160 years after the event comprehend the depth of conclusions and chaos right ranks in the week of the October disappointment. The answer to what had happened in October 1844, as we have noted the past stages, were several, and a spiritualizer segment holding that they had been right on the time and event. Climate rise had ended come on October 22. The Albany Adventists, on the other hand, say that they had been wrong on the time, but right on the event take place at the time of 2,300 days. That is, no prophecy had been fulfilled in October, but the cleansing of the sanctuary was ended the second Advent, an event yet to occur. Both groups had given up some time essential for the spiritualizer. It was later understanding of the Bible, while of the Albany group, it was Miller's graph for of the prophecy. But there was a third possible position regarding fulfillment of the prophecy of the 2,300 days and October 14 for 1844. That is that the Millerite had been correct on the time but wrong on the event. In other words, the 2,300 days prophecy had been fulfilled, but the cleansing of the sanctuary was obviously not the second advent. The interesting things about the third perspective is that, unlike the other, to answer to what had happened, this one had no visible adherent, whereas thousands in mid-1845 identified themselves with the ideolators, the periodicals of the spiritualizer, and the Albany Adventists, the orientation that held that something had happened on October 22, but the cleansing of the sanctuary was not the second advent, had no invisible presence. Yet it is out of the third position
that the largest Adventist group, Seventh-day Adventists, would eventually emerge. But the development awaits ratings, the rise of leaders, the evolution of the doctrine that explained the Millerite experience and clarified wrong notions, and the development of the periodical and organizational strategies that could spread to staging the trace of this year's journey will follow this third group. Meanwhile, we can be thankful for God's presence, that He waits for us, even our day, as we seek to iron out life's difficulties. Humana kita sa mga devotional, largo kita sa atong mga Sabbath call. In verse na kita, no? Atong fourth part, 4 p.m. unya sa atong channel. Ato ang in verse Philippines. So, magamay na po, no? Journalist na lang. So, ato ang fourth part, sabat ko sa atong mga senior dito sa mga professional. Ato first quarter nga time, renewing the mind. Og lesson 5 na to, overcoming the stronghold. Ato pagkatunan sa Wednesday, the Spirit rules. Invite yun nindot siya kay Spirit na po na itong pag-isgutan o niya mental health, no? Nakabay mental health. So, gamita ang inyong mga application. Ma-download sa ato ang Play Store, no? Ang Sabbath Call on PM ang ngalan. Download and install kung nakakamoy mga data, mga wifi, no? Na ay mga storage. Kaya storage, no? Anya. Pag ma-open na siya, i-click ang ato ang inverse, katong picture nga na ay nagtalikod, nag-save yung tao na letter C. I-click ninyo to siya. I-click ato ang lesson 5, overcoming the stronghold, January 25 to January 31. Uy, unya mareto ang concert sa ato ang kuan. Ato ang kining Acidors, no, sa Capitol nga covered court, no, dito sa Capitol, no. Amot na nari bangko dito, basta sa ka bangko no gamiton sa covered court. So, niya na ang mag-concert, no? So, welcome na kita, no? Kung na-open na yung application. The Spirit Rule. So, application ang atong gamiton, invite pinang portion. Having the mind of Christ is a supernatural experience that can happen only through the Holy Spirit power. Oh, ang mind of Christ, no? Holy Spirit power ko, no? This renewing of mind happens as we receive the new man which is created according to God.
So mabasa din sa teksto Ephesians 4:24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So mga kana, no? The new man as restoration of God's image in us. We can become a new man by accepting Christ's life, death, and resurrection. Every day, having Him means we're new creation in Christ within your mind. Ready to think that, anak, like Jesus, 2 Corinthians 5:17 nabasa, no? Therefore, if any man be Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Putting a new man also requires that post out old man. O, ma-post out ko ng old man sa Ephesians 4:22. O niya 4:24, that ye put up concerning the former conversation of the old man, was corrupt according to the deceitful lust, and that ye put on a new man, which after God is created righteousness through holiness. O mauto no nga, tanggal ko ng old man. This man, we must rebuke or replace any thoughts that contrary to what God and His Word says. The truth set us free, and that where we need to stay. Lies keep us in the bondage. So let's continue to uproot to refute in the life of enemy with the truth of God. The mind can stay renewed as long as we remain communion with God. Through constant prayer, we must open ourselves to the daily baptism of the Holy Spirit. As morning we can wake up and pray for a praise outpouring of the Holy Spirit, inviting Him to remain in our minds throughout the day. The Bible tells us to rejoice always rejoice always. Pray without ceasing sa 1 Corinthians 5:16-17, as they should begin with time for focused prayer to set the tune for the whole day. We must then remain attitude of prayer. The prioritization of the challenges we face throughout the day remain us to whisper a prayer to God for a guidance with whatever we're dealing with. An unexpected blessing, however, a small gap as opportunity to thank and praise Him. Talking to God as we would a friend is like to having the mind of Christ and implementing His plan for overthrowing mental stronghold. Together with prayer, memorizing the promises and the scripture can repel the enemy advances in difficult moment. God would cleanse our minds and strengthen our resolve to what true and right. Oh, nadir daghang teksto. Makita na tag mugbo diri, John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth, Ephesians 5:26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. Those I like to sing. Oy, mukanta na ko. Sing a scripture song can be powerful tool as well. We must seek
to act on what right, regardless of how we feel. Feelings come and go, which is why we must avoid living by our feelings and instead act of what we know to be unchanging truth. With our spirit help, we can dismantle a stronghold, casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So 2 Corinthians 10, masa na siya? 10:5, no? Journal mga classmate, meditate on 2 Corinthians 10:3 to 5. Again, unlock where is Jesus. How do you see Jesus definitely or see him again? What pattern do you struggle with the most? Take a moment to ask. God help you replace him or replace them with less destructive ones. So, malargo na kita sa ato ang Cornerstone Connection mga classmate. May part na kita. Ay pamataga sa kaoras, no? Pag intermission mo diha sa atong kaudtohon, ang atong pamahaw sa kahabuntagon, no? Sa kaudtohon ang pamahaw ug sa kahaponon ato ang panihapon. Diba? Maningkamot yun nga manihapon apay adlaw, no? Manihapon kaysa kagabhion panibii, no? Nagina siyang panibii, no? Kay patambok sa bukog, no? O niya pangatulog dayon. So welcome na dayon kita sa ato ang Cornerstone Connection, no? Sabbath school sa atong mga John your youth nga murag mga hamtong. Atong first quarter nga team in the place, season 5 na to following the underscore. Og ato ang Wednesday nga pagabasahon. Balik sa John, no? John 5:39. Nagkanayon diri, you search the scripture because you think that in them you have eternal life, and it's they that bear witness about me. Beon sa una pagkuan sa ato ang Gemini. Inganaon ba niya? Oh, ito nga Gemini. Ito nga Gemini. Tagan teksto. Saya mong buhaton. Okay, teksto. Gihubad niya. Gibinihaman ang kuan. Gihubad man niya largo. Anala, you search the scripture because you think that in them you have eternal life. And it is this that testify of me. The verse highlight, highlight ra po ang iyang gikuan, no? So na siya pag-highlight diha. Di na natin nabasahon para di natin taas. Kaya na pa'y Ezekiel so napay Ezekiel, no? Ezekiel 34:11 to 14. Uy, upat man ka verses. So kopyahon nato ato ang ihatag kang Gemini AI.
unsa iyang so ang Ezekiel 34:11-14 ni ESV may gihatag ani. Be mabasa ba tong Gemini full volume na basa niya? Basa tong Gemini. ESV basa. Ezekiel chapter 34 verses 11 to 14, ESV 11. For thus says the Lord God, Behold, I myself will search for my sheep and seek them out. 12. As a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, so will I seek out my sheep and deliver them from all the places where they were scattered on a cloudy and dark day. 13. And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries, and will bring them to their own land. I will feed them on the mountains of Israel, in the valleys and in all the inhabited places of the country. 14. I will feed them in good pasture, and their folds shall be on the high mountains of Israel. There they shall lie down in a safe fold, and feed in a rich pasture on the mountains of Israel. This passage is a powerful prophecy of God's care and restoration for his people. It uses the imagery of a shepherd to describe God's active role in seeking out, protecting, and providing for his lost sheep. So paspas kay siyang basa marag di robot ano? Masig tao no? Kay may tungod dito sa sihip nga yung topic. So ato basahon ang yang content sa ato ang Cornerstone Connection. The Holy Scripture reveal to us God's character of love. Today's reading reminds us that not only to seek God, but He also seek us. Is there a connection between the idea of people searching for Jesus and knowledge that He is even more interested in seeking us? One day He will seek Him no more, for He shall behold Him face to face. Oh, makitaan ko na siya face to face. Lago na kita las nga ugna na kita sigsubat na kita sabot ko na kita sutong mahamtong. Ato ang theme title God of Love and Justice. Ang lesson 1 nato nga sa the drop of the divine love. Mubo ra kay kita karon no. Og ato pagatunan ang Wednesday. January 29, God does not afflict willingly. O ato na lang ko ano nga katong afflict kasakit. Unya willingly sa iyang kinabuton. So gamita atong mga ka-browser, katab na to no. E-browse sa pata school titik na tayo slash in. Kung na kamo sa home, i-click ninyo tong ato ang less image less no. Katong book nga the God Love of Justice. I-click niyo ito ang lesson 5. O niya, down dayon kay naa sa ubos no. Ang Wednesday, God does not afflict willingly. I-click makita na punta ato ang letter heads nga kayo no. So welcome kita magtutuon sa pulong sa Diyos na subscription kapag laam ka manadog brother and friend. Manalagog mabalangga sa Diyos. Sa itong pagtuon sa Wednesday, January 29, God does not afflict willingly. Throughout the Bible, God repeatedly displays His passion in favor of the downtrodden and oppressed, and His corresponding righteous indignation against victimizer and oppressor. Oy, naglahi din na sila victimizer o oppressor. Brag maurma sila no. If there were no evil, charger is removed and you have 100% of backup left. O naipasanto po, if there were no evil, God would not be angry. Diba? Kung walay evil, dili siya ma-angry. No?
His anger is only always against what which harm his creation. Amo nang ipasantop sa atong creator, no? Nga ang iyang kasuko kay maharm ang iyang creation. Or abla ng jealousy, no? Kaya ang jealousy bising di maharm ang iyang creation, pero magbaton man lagi sila og lain nga Diyos, no? Pareha ba ato ang pagsaka ni Noe sa Mount Sinai? Naunsa nga katong nangabili naghimo may nog Diyos, no? Walay na harm nga creation, pero na heart ang heart sa Ginoo. Nasakitan siya, nagpalaban siya kang Noe, naog dito dali kay ang imo ang kuha dito na unsa na to dito no? So mao kadto nga gibuno gani ni Noe to ang iyang papan nga bato, no? Buo nga na putos kalagot kibali ni Noe, no? Amo ta padulong niya gibuno to ang batuha. Ay sakuan. Kadtong golden cup siguro bahala nang nay maigo tao ani. Basta bungkag na kong golden cup. Hello? According to Lamentation sa 3:32 ug 33 KJV ra kita. But though he caused great, yet will he have compassion according to the multitude of his mercy. For he doth not afflict willingly, nor grieve the children of men. O mauto no nga bising naa siya pagkasubo, pero magdaog ko no iyang compassion. Kaya din nato nako Andrea, for he doth not afflict willingly, or grieve the children of men. Sumrag nagbalik kita sa ato ang Domingo nga pagtuon, afflict or grieve ra man gihapon ano, kasakit. Murag sumpay kibali sa ato ang Sunday kining afflict willingly, no? Does not afflict willingly, literally. God does not afflict from his heart. He does not want to bring judgment against evildoers, but love finally requires justice. O diba dito sa paghangyo-hangyo ni Abraham nga, kung na ay 50 Ginoo nga matarong, di ba nimo paglaglagon ang Ninibe? Diba? Siya nga, di na ako laglagon, no? Kung na ay 50. Kung na ay 45 Ginoo, di ba nimo paglaglagon ang Ninibe? Siya nga, kung na ay 45, di na ako pagalaglagon ng Ninibe. Kung na ay 30 Ginoo nga matarong, di na pagalaglagon ng Ninibe na ba? Ang Sodoma Gomora. Kung na ay 30, di na ako pagalaglagon ng Ninibe. Kung na ay 20 Ginoo nga matarong, di na mo pagalaglagon ang Sodoma Gomora. Bisan pag na mga datan murag inana ba, no? Di ba? Gi kondisyon na niya kay luwasan mayang mga dautan, no? Yan siya nga, di na ako pagalaglagon ang Sodoma Gomora pag na ay 20. Last nga hangyo, Jis, di ba? Kung na ay Jis Ginoo sa Sodoma Gomora, murag versus niya sa mga matarong ba, sa mga dautan, kung na ay Jis, no? Di na pagalaglagon ang Sodoma Gomora. Isa nga di na, kung na ay Jis, di na ako pagasunugon ang Sodoma Gomora or ang syudad, no? Pero mauman to nga, di man gud makompleto ang Ginoo kanang tabi-tabi lang, istorya-istorya lang. Di padad giya dito ag kanang kuan gyud demonstration nga tanaw nato ni saksyon na bagi matarong ani, di ba? Lo,
Padala tong manulunda dito sa banay ni Lot, no? Or sa pamilya ni Lot. Nga duha ka manulunda. Pero nabantayan man ito ang mga bayot no, kay mga laki man tana tong manulunda, mga laki pong nanulong dito gihatag na ganito ni Lot tong babae na lang ang ilahang panamas-tamasan, dili na lang gid na ang mga anghel, no? Pero man naglimentado noon, kadto lang ako kung na am lagi sila, no, nga nanghunong na sila, no? Diyan na itong malaglag ang Ninibe, wala man gisa nag-uunong, ransak mahinoon nilang balay, giabrihan, gilawa sila sa manlunda si Lot, ug mao na to ang sinyalis nga pagaulan na sila kalayo, no, kay sa ilahang action, no? Mo na ang Ginoo nga di gid siya makontentog mga pagtubag lang taman ra sa words, no? Dito niya nasuta nga kini lang gyud sa kanang pagahimuon lang gyud nga experiment, no? Pagahimuon lang gyud nga experiment. Di na magbase ato ang nay napulo, nay duha. Kini nga eksperimento kung di gani ni makabaton og kalinaw karon. Gobot gani hinungtan ani, gobot kini. Musiga gini syudad, no? Oh, mao to lagobot man yun, no? Gilawa sila Lot, unya gipadagan ang pamilya ni Lot. Nagkuan pa to si kanang Lot sa iyang mga parinting nga panagan na kamo kay pagasunogon ni syudad. Pero gayno naman lang ang gabi ay ra kuno si Lot, no? Og mao to nga sila lagi nakasibat sila Lot og ang iyang pamilya, no? Pero sa dihang nakasibat na naapa man ginasunog, no? Gisunog sa asin kay ambot nga nung ihatag pamanggid tog instruction ko dagi Ginoo, no? Nga walay lingi ay, no? Kay kung malingi punishment, di ba? No? Walay lingi ay, walay hunungay, no? Pero ang asawa ni Lot na puno man kuno siya sa kabalaka, no? Nga nihunong mo to nga nahimo siyang asin, no? May mo siyang asin or pwede to siya maulanan, puto siya sa kayo, wala na lang naulanan para may mo siya nga, no? Duha kibali ka senaryo, dili lang ulan og kayo, napoy murag ulan po siya asin kay ang asawa ni Lot nahimo mang asin. Hamang gikan ang asin, di ba? No? Sumauto ang Sodoma Gomora na ay ulan nga kayo, na apoy ulan nga asin, no? Kay kung sila tanan may nang nanguan ato ng hunong, sila tanan ulanan og asin, no? Pero iya harang asawa, no, moy naulanan sa asin. Unya sa ilahang run for life ato nakahangyo pag ito si Lot nga di namin madagan anang layo kaayo Ginoo, manulunda ba dirami sa ato nga lugar, so magtago, no? Lango ba to? Ug mao to nga dito ra sila nakadagan, di ba? Iya ba yang mga anak ni Lot kay duha man to kadaga, no? Duha kadaga ang naluwas, no? So mga katuno nga does not apply willingly kay mangyo man siya, no? So mabasa to sa Lamentation, no?
He does not want to bring judgment against evildoer, but love finally requires justice. Kato justice jud kay due process pag yun, no, kay giak magid niya, naghimo magid siya kanang ak o masuta niya. Unsa ba itong ingon ni Abraham nga matarong na abay matarong? No, adtoon daw ako, no, adtoon daw dito sa manulonda, wala man, no. Di naman itong tao ni mo itong matarong nga walay labot sa iyang experiment, wala nakaapit sa iyang experiment, no. Na ito na ito'y matarong ba? Uy, di na ito magsinamo kay kanang gibadlong ta, no? Nga, dili ka nakatuna lang kuan, wala kibali, no? Wala kiba nakaapil ito, That wrath exemplified in how long God continued to forgive His people and repeatedly grant them opportunity to repent and reconcile to Him again and again. Through the prophets, God called out of His disciple, but they refused to listen. Refuse to listen. Ang mga teksto. Nasa Psalms 81:11-14. But my people would not hearken my voice, and Israel would none of me. So I gave them up unto their own hearts' lust, and they walk in their own counsel. On that my people had hearkened on me, and Israel had walked in my ways. Should son that subdue their enemies, and turn my hands against their adversaries. Muraga diversionary tactics nga, di man gid maminaw. Iha na lang gipagbigyan, I gave them up unto their own heartless. Murag na ay pagka-prodigal son ba nga. Mangayo man gid ni katigayon na ning akong anak bising buhi pa. Iyang gihatag. Pero mao to ang nagahuna-huna pud ang amahan nga sa iyahang patuyang sa iyang anak, makabaton pod siya og pagbalik, di ba? Mao ni nga teksto sa Psalms, no, nga nakabalik ang iyang anak, di ba? That my people would hearken unto me, no? Kibali tong symbol, no, sa prodigal son nga katong iyang prodigal nakabalik, no, kay nakakuha siya leksyon sa kinabuhi. Di ba mo po nang nindot, no, nga mas makahibalo gikas kinabuhi kung nakipagsapalaran kas kinabuhi. Di pareha tong iyahang magulang nga diha ra gid sa balay, no? Di ba? Dili maramdaman ang pagbalik, no? Pero dili bisan pag labad ang Israel, gibuhian niya, bahala na ang ilahang las. Pero nagakuan siya nga makabalik na sila, no? Hearken unto me and walk in my ways. Di ba maleksyonan kibali sila sa kinabuhi, no? Sa ilahang pagpatuyang nga di man sila maminaw sa Ginoo, gigamitan ng reversionary tactics sila. Aha mo pa dulong, no? Bahog mo sa kaaway, di ba? No? Sa inyong pagkagahian, masilautan mo, no? Mabahog sila sa kaaway. Kaya wa mo sila nang inahanglan og Ginoo, no? Pero mao to ang kuan sa Ginoo nga makabalik sila, no? Nga manginahanglan sila balik sa Ginoo, no? So naapa diri sa Ezra 5:12 ang compare sa Jeremiah. What does that explain about the judgment that came upon Jerusalem by Babylon? Also 2 Chronicles 36:16. Uy, napay 2 Chronicles. Mga itatag mo po sa Jeremiah 51:44. And I will punish Baal in Babylon, and I will bring forth out his mouth, which has swallowed up, and the nation shall not flew together
anymore unto him. Yet that wall of Babylon shall fall. Umauto, no? Tapos, there's 2 Corinthians 36:16. But they mock the messenger of God, and despise his word, and misuse his prophet. Until the wrath of the Lord arose against people, against his people, till there was no remedy. O diba, maunang mutunga ang wrath sa Ginoo, kay madaog-daog man lagi itong iyahang creation. Labi na gid diri sa prophets, no? Nga misuse his prophets, no? Despise his words. Di ba nabay nga dihang gisulayan ninyo ako sa napulo, maka napulo, di ba? No? Og mutunga na kuno ang iyang wrath, wala na remedy, no? According to Ezra 5, after the people persistently and unrepentantly provoke God's anger, he eventually withdrew the people into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, sa Ezra 5:12, but God did not so. After there was no remedy. Mga nga teksto, no? Ang 2 Corinthians 36:16. The God later judged Babylon for the excessive devastation it afflicted upon Judah. Mabasan si Jeremiah ug si Zechariah 1:15. And I am very sore displeased with the heathen that are at the east, for I was but a little displeased, and they held forward the affliction. Many other judgments that Scripture describes as brought about by God, as they explain as entrance with God gave the people over to their enemies. Sa Judges, no, 2:13, napod sa Psalms, in accordance with the people's decision to forsake the Lord and serve the gods of the nation. Sa judgment of sa Deuteronomy 29:24, God anger against evil, which will finally culminate in the eradication of evil once and for all, as for His love for all and from His desire for the final good of the universe, but itself has estic and the whole cohesion of sin, and rebellion against evil. Conversion question kita mga classmates, tanaw nato wala ba gitaas ang atong temperature, mawala ba gihapon? -29°C, agoy gipausan ni usos ug maayo atong temperatura. Nag 28°C na hinon kita, daghan na hinon ulan-ulan diri aw. Ulan-ulan sa alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, maunang libognaw ni us-us, no? 28 degrees na lang ang atong temperature nga high. Ang lowest nato 23, cloudy gihapon atong kaulapan. O ang hangin nato hinay. Oy, nisaka ang atong hangin, 8 km/h. Arang-arang, no? Second question. How does the fact that God does not want to bring judgment against anyone affect your understanding of the divine anger and wrath? If God is slow to anger, should not be more patient and long-suffering with those around us? How can we, so while also protecting and caring for the victim of the wrongdoings? So, mo ni ang gipasantop diri kay ang Ginoo is slow to anger
should not be more patient and long-suffering for those around us. Grabe na ito ipakita sa video nga. Ambot nga nung abi na itong amahan to ang nikalitog kuan atong bata. Di dito siya amahan, no? Yang giguntan-guntan ang ulo. Nagtalikod kibali ba? Murag ituok-tuok niya. Basta nagpakita man og kutsilyo kay murag gulgulan og kanang kuan liog duslakon. May gani na atoy concerned citizen nga iyang gi kuan ang tako tong kutsilyo para dili madali og duslak nakadagan tong bata. Pero gisundan baya to, no? Nasundan mayog makatakas atos bintana tong bata, no? O niya mao to, no, nga ang mga tao daghan man ting mga tao kay bilyaran, no? Ang Ginoo is slow to anger, pero ang mga tao kung i-apply gihapon nimo nga wala kay concern niya na, no? Di po siya maayo, mabuta ito naghay mga reaksyon nga nganong wala man gipangbunalan og kanang tako para gikulata, no? Kay kuan man to siya, intruder man to siya, no? So mao kibali to, no? Ang mga reaksyon. So naagi kay pagka-concern kibali ni anak dayon kung nay mga panghitabo ni anak, no? Dili ka masuko pero na kay pagka-concern ba, no? Nga kanang bisag magsinggita ragod ka para makuyawan tog kuan. Hoy 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 hoy, nanaragod ba, no? Ang matawa agi kasinggita, no? Pagtuon nag-amahan abot, amahan ba ito niya, no? So, maman itong example baya sa righteous indignation nga imong anak kung kanang makita nimo nga napasakitan diha nga naagig ka, maglagot na ka, no? Awayon na to nimong kapasakit sa iya, ha? Di ba? No? Kay nakita man nimo, no? Mutukar imong anger, pero sakto siya nga anger kay mao man to ang imong paglaban, no? Pero na ay wala na himo ang iyang anger kay kini itong mga kabataan bantayan, no? Kay talamak kayo ang krimen karon, no? Naglakaw-lakaw ra ganitos kanal na apoy mga awat og bata. Di ba? Gikawat ang bata, no? Nga puyo-puyo sa kanal, nikalit maputo na puto siya sakyanan. Basta gibirara more siya kanang stop toy ang bata, no? Gisakay dayon sa kanang kuan, kanang sakyanan, na kidnap ang bata. So walay alamag ang maginikanan. Mao to nga di mahimo, dili siya ma-apply largo ang kanang righteous indignation, no? Kay wala magid sila kabantay, di ba? Ulahin naman sila nga nawala ang ilang anak, no? Mao po na nga kinahanglan makabantay gid ka, no? Sa imuhang anak nga di nimo siya pasagdan karon, labi na gid atong mga kabataan. Ug mao po niya itong hagit sa kapulisan, ambot tinuod ba? No? Gi-exempt kuno ang kanang drug test sa mga pulis, sa mga gadyuti. Basta nagreklamo na to, gibangkong na. No? Iyon sila. Mahimo ng rason nga di na sila, luwas na ang kanang kuan. Mga on duty kuno, kay dili na sila ma-drug test. Gi-accept sila, no? Ang mga igo lang sa drug test kadtong mga wala kuno sa duty. So ambot, no, makalikrabo kayo sa ato ang administrasyon, no? Imbes apil ang ato apong duty sa mga kuan para kanang walay ba way rason nga kanang magsulod ang mga dautan, di ba? No?
Kaya kung irason mo nga, di ba, kung wala ko una ba, nga, uy, irason mo nga, dili na kanang drug test sa kuan, mga duty nga mga polis, naka-duty nga mga polis. Basing magsesyon hinuunag naka-duty. Di ba? Hello? Uy, libre na tayo, wala tayo drug test ay, di ba ta kag drug test kay na-exemption man, di ba no? Di mo tanaw inana ba no? So dapat wala siya ay palabyan no, drug test labi na gid sa mga mohandle sa mga criminal case no. Kay para sakto ang ilahang mga pag-duty no. Onya ato ang mga police patrol karon dapat pakusgan siya no, kay nikusog lagi ang kanang krimen labi na sa mga riding in tandem no. So mo man caring for the victims of wrongdoings no. So mao to siya nga mahatagan gid og sakto nga hostasya no, or kanang mapanalipdan pa, maprotektahan pa ang victims no. So wala taga kuan og mainger kalargo diha no, kung adunay mga pag-agbrebyado kundi mubaton lang kag pagka-concern no, concern lang o niya ampo ampo okay lang ampo basta wala ay lo wala kita sa ato ang pagpawalandong sa ato ang God does not apply willingly. Magampo na kita sa ato ang pagtapos o magampo sa kamo no. Magampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever. Amen. So thank you once again sa ato ang pagpatalinghog sa ato ang tulumanon. Og Happy New Year once again sa ato ang Happy Lunar New Year no. Nining Year of the Snake. Mao nang daghay krimen kay Year of the Snake, mag-amping-amping no. Mag-ampo, di ba dili ampo-ampo, mag-ampo no. Sa ato ang magahom sa mga pagprotekta sa ato ang nasud, ato ang city barangay no, mga pagampo og sa ato ang kapamilyahan. So happy kong hepatsoy sa ato ang mga Chinese na ato nga people no, og ang ato ang series sa ato ang Hope Channel gabi-gabi no, sa Unlimited Faith ni Pastor Efren Estrada. So gabi-gabi kita suta niya na no sa atong Hope Channel. So hantod sunod gayon ng Diyos, mga kayo madasal ng dalago ng Diyos.